Magandang araw po. Ang video po natin ngayon ay papunta po tayo ng Herona. Yon, may ka-meet up po tayo doon. Top box po ang ating bibilin. Papalitan na po natin ang ating top box. Ang meet up po ay sa Herona, Tarlac. So ito lang po din ang available ni seller dahil ano po tawag dito, break time po daw niya yung alas 12. Oh, grabe. Ang traffic po pala dito ng ganitong oras. Hindi ko po in-expect na ganito kabigat ang traffic dito dahil napakadalang lang po nating magawi dito. Dahil nga po doon sa likod ang ating bahay. So hindi na po tayo nagagawi dito. Hindi na tayo updated sa sitwasyon po ng traffic ko dito. Ang bigat pala. Kahit motor hindi makasingit. Oh, ang init pa. Grabe. Pagkatapos naman po na itong SM, medyo maluwag na. Dito lang po magkakatalo dito sa SM. Kasi isa pa nakaka-traffic dito yung kondisyon ng kalsada. Siyempre ayan o, diba, kahit ilang segundo lang yan, makita nyo kung kotse mag-slow down siya. So ilan yung slow down na yon, domino effect po ng slowdown, kaya babagal. Kaya ganoon din po pagka tapos ng ulan, may baha, so asahan mo traffic kasi nga yung road condition. Kaya hindi rin lang yung traffic condition ng kung bakit nagkakaroon ng pagbuhol-buhol ng mga sasakyan, pati po yung road condition masyadong ayun, kapag may mga ginagawa, yan, road condition po. Ayan, sabi ko maluwag na after ng SM. So ang ating pong meet up time is 12. So 11:40 po sa atin. Ayan, nakikita nyo sa ating panel is 11:40. So 12 o'clock po ang call time natin. So sana
hindi po maghintay si sir sa atin, no? Yan po yung after po ng Tarlac City, ang unang bayan po ng Herona. Herona po ang unang bayan sa Tarlac, after po ng Tarlac City papuntang norte. Yan. Kung di ako nagkakamali, from proper to proper siguro nasa 13 kilometers. So kung wala naman masyadong traffic, 13 kilometers more or less. Takbo natin dapat is 1:1, 1 minute to 1 kilometer, so 13 minutes kung walang aberya. Mag-average tayo ng ganon, so aabot tayo 11:40. Let's go. Talagang yan ang mga aberya, hindi aberya, yan yung mga mga ine-expect natin na magkokos po ng delay sa biyahe natin. Pagtawid po natin dito sa ating gawing kanan yung Metro Town, no? So yung Metro Town po sa gawing kanan, yan ang papuntang Nueva Ecija, Zaragoza, La Paz. Yan, after po ng Metro Town, nakita nyo, no, kung galing ka ng south, after mo ng Metro Town, lampas ka lang ng konti, chill ka lang ng ganito, ayun, pag nakita mo na yan, yung KKK na yan, nakikita nyo, KKK RCBC, yan, tapos KKK, ayun po yung Caltex, diba? Ayan po yung SEC. Yan. O yan hinatid ko na kayo. Ayan po yung SEC na tindahan po ng mga helmet at saka ng mga gear. Alright. Let's go. So 43. Pagka nakalusot na po tayo dito, kaya na po yan. Yan, pag nailusot na natin dito after nung crossing, abot na po tayo. Kasi yun nga yung tansya ko na biyahe is pagka nagbiyahe tayo ng yung anong tawag dito, tuloy-tuloy, usually 1:1 tayo pagka medyo mabilis, pero ano pa naman yon, normal pa naman na biyahe yon, no? 1:1, 1 kilometer is to 1 minute tayo, no?
Actually yung boundary ng Herona Tarlac napakalapit lang. Isa ito sa pinakamalapit na pagitan ng Tarlac. Nasa siguro 5 to 6 kilometers lang from proper boundary na po ng Herona. Yan ang problema dito. Daming ginagawang kalsada. Tagal ko nang hindi gamay ang kalsada dito. Panibago. Kagandahan lang makakabilis tayo ng konti dahil wala yung top box natin, yung aalog-alog. Sakit sa balat. Taas ng hangin. Hindi na naging maayos ang kalsada dito dahil po dyan sa mga truck. Kaya maya maya ginagawa yung kalsada dito. Sorry. Hindi ko napansin yun ah. Putang ina. May hawak pa lang. Kaya nagtataka ako, ba't hindi sila tumawid kung tatawid sila? Kaya natin yan. Kailangan on the dot tayo. Ayan, tansyado natin. Oh nako, may falling stone my dear. Tako po. Yung boundary ng Herona at Tarlac. Meron na lang po tayong 10 minutes para makarating tayo sa takdang oras ng usapan.
umalis po tayo sa Tarlac ng 11:40. So ang call time po natin ay 12 o'clock. Herona na po ito, no? Wala eh, biglaang trivia eh, no? Para lang mabigyan ko kayo ng konting kaalaman. Siyempre habang nagbibiyay tayo, ang Herona po ay unang bayan po ng Tarlac. Pagkagaling mo ng Tarlac City papuntang norte. Yan. Ang Herona po, ang pinanggalingan po ng kanyang pangalan ay ang si General Narciso Claveria. Nung panahon po ng Spanish regime, si General Narciso Claveria, sa kanya po kinuha ay ipinangalan ang pangalan ng Herona. Actually marami po sa mga tao na tiga rito, ang akala nila ang Herona po ay kinuha doon sa pangalan ng ibon. Yung ibon po na tagak, Heron kasi yon sa English. So hawig na rin doon sa Herona, Heron, no, na pangalan ng Herona. Isinama na rin doon, siya na rin po yung naging simbolo ng Herona, yung tagak, yung pong puting ibon na pastol kanila. Yan, pero hindi po talaga doon nag-originate ang pangalan ng bayan ng Herona. Ang bayan po ng Herona ay ipinangalan nung panahon ng Kastila, sabi ko nga, si General Narciso Claveria. So magtataka kayo ngayon, nasa ng Herona doon, no? Si General Narciso Claveria po ay taga Girona, Spain. Yan. Yung Girona po niya is Girona. Girona. Doon po sa kanya po siya ipinangalan, doon sa isang lugar sa Espanya. So hanggang sa tinawag na po siyang Herona, GE. Yan po ang konting trivia natin sa bayan ng Herona. Ang Herona po dito sa probinsya ng Tarlac, isa po siya sa kilala sa pag-provide po ng asukal, sugarcane, yung pulot. Ano ba yun? Ba tawag doon? Pulot. Sa amin kasi sa Kapampangan yun, tinaklob kanya, yung hindi ko alam kung anong pangalan doon. Yung matamis na matigas, yun, yung kung pagka niluto mo, lalambot siya, pinagpapalaman nila. Usually yun, sinasangkap yun sa mga kakanin. Yan. Diyan po kilala si Herona. Aha, 54. So malapit na po tayo doon sa meeting place, and yung meet up time natin is according to plan. So hindi tayo napahiya, di baling nauna tayo, wag lang pong mauuna yung kausap natin. Siyempre yan po ang laki tayo sa ganyan. Hinirang tayo kaya sanay po tayo sa oras. Napaka-importante po ng oras. Yan. So dito po tayo maghihintay, kaya lang ang problema, walang malilim na lugar. Ayun,
wala pong malilim na pwesto. Saan kaya tayo pwesto? So nasa oras naman tayo kahit pa paano. Tingnan po natin doon kung po pwede tayo kahit pa paano. Ayan, dito makisilong po tayo dito. Ayun, hintayin na lang po natin yung kausap natin, no? Ayun, nakuha na po natin. Ayan, nakikita nyo sa side mirror. Ayan na po yung box natin. Pabalik na po tayo. Medyo nagraras po tayo ng konti dahil paulan na po. Kanina sobrang init, ngayon po paulan na. Ayun, maraming salamat po sa muli nyong pagsama sa akin. Maraming salamat po sa patuloy nyong pagsuporta. Hanggang sa muli po, salamat.